narinig ko, no, meron akong information na kuha tungkol kay Torre. Ang sabi nila sa akin, as soon as he sat as dyan sa Pro 11, no, nag-meeting siya. Ang meeting niya, mga members ng Kapulisan na INC. No, ano yon? Kung hindi samba yun, ano yon? No? Ang dinig ko, ang tema nung ang tunog nung meeting na yon, very divisive, no? Parang ba't ka magmi-meeting ng ganun, 'di ba? So nakikita ko na this man, no, this story, kasi si Ka Eduardo, napakabuting tao niyan, napakabuti talaga. At saka yung mga close, I have some of my closest friends are from the iglesia. And then I told them, guys, you know what, yung sinabi ni Torre during the Senate hearing, I told them, sabi niya, simple minority lang ang KOJC. Paulit-ulit niya sinabi yon. Then I had to play it back kasi they couldn't believe that he said it. What did he mean by that? No, derogatory. Parang minamaliit niya ang KOJC. So, hindi ko na lang papansinin yung pang-iinsulto niya na yon. Kasi siya, it's really more indicative. Mas pinapakita kung sino siya, 'di ba, na ganun pala, no, minamaliit mo ang isang religious congregation, 'di ba? Ganun ang ugali mo. Tapos therefore, ang message na sinasabi ni Torre, pag maliit lang kayo, kahit na ano pwede kong gawin sa inyo, 'di ba? Itong iglesia ni Cristo na kung sino miyembro ako, astig kami. 'Di ba? Hindi ganyan mag-isip ang iglesia, like Jay said, napakabubuti ng mga 'yan. Hindi ganyan mag-isip, pero siya wini-weaponize niya yung kanyang religion. 'Di ba? So, anong sinasabi nitong si Torre? Ang sinasabi niya sa Pilipino na naririnig ko, kapag kayo ay kakaunti lang kayo, lagot kayo sa akin, aabusuhin ko kayo. 'Di ba? And then right again, what I see past him is Bongbong Marcos. Kasi ang totoong president, pag narinig niya yung ganyang pananalita, katulad ni President Duterte, honestly, alam niyo nung gagawin niya kay Torre, sasampalin niya yan. Sigurado, nakita ko na yan. Nakita ko na yung ganyang kababuyan sasabihin mo, yung talagang abusado ka. Hindi yan lalampas sa isang totoong president. Pero ano yung president natin? Buhay pa ba siya? Nararamdaman ba natin presence niya dito? Magkakapatayan na tayo dito, pero siya wala kang maririnig kahit na konti. At yung minsan lang siya magsalita, mali pa, sumunod daw tayo sa batas. Siya mismo hindi siya sumusunod. At saka yung mga tauhan niya, mga amuyong niya, hindi sumusunod. Bakit kaya? Baka totoo kasi nabangag siya, no? Kaya nga dapat, Mr. President, magpa-hair follicle test ka na. Sumunod ka sa mga hinihingi ng mga Pilipino, no? Are you even fit to lead this country? Kasi hanggang dito sa baba, nararamdaman namin ang incompetence at indifference mo at kung ano pang kapansanan na meron ka.